Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Miana. At maligayang pagbabalik sa hapdi at kilig, ang tahanan ng mga kwentong sumasalamin sa ating mga buhay. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang buuin. Pero hinding-hindi na maibabalik ang anino ng lamat. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ay siya palang unti-unting dumudurog nito? Ang hinahanap lang naman ni Mireya ay ang paborito niyang pearl earrings. Iyon sanang isusuot niya para sa kanilang anniversary dinner. Naalala niyang hiniram iyon ni Anton noong nakaraang linggo para daw ipa-repair ang lock. Siguradong nasa drawer lang ito ng asawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinakatuktok na drawer sa cabinet ni Anton. Amoy ng mamahaling pabango at leather ang sumalubong sa kanya. Maayos na nakatiklop ang mga panyo, nakahilera ang mga relos. Napangiti si Mireya. Kahit kailan, organisado ang kanyang asawa. Sa ilalim ng isang itim na watchbox, nakita niya ang isang maliit na velvet box na kulay pula. Hindi ito ang lalagyan ng hikaw niya. Mas malaki ito. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Wala itong laman. Ngunit may isang papel na nakatupi sa ilalim. Isang resibo. Isang opisyal na resibo mula sa isa sa pinakamahal na jewelry store sa Makati. Binasa niya ang nakasulat. Isang diamond necklace. Halos mapanganga siya sa presyo. Ito na siguro ang sorpresa ni Anton para sa kanya. Ngunit habang binabasa niya ang detalye, may isang bahagi ng resibo na para sa gift wrapping at dedication. Para sa mata ni Mireya, unti-unting lumabo ang lahat ng letra maliban sa isang pangalan na nakasulat doon. Malinaw, parang sinaksak ang puso niya ng paulit-ulit. For Katrina, biglang parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kaninang excitement na nararamdaman niya ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi, baka nagkamali lang siya ng basa. Baka ibang Katrina. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang iisa lang ang Katrina na kayang bilhan ni Anton ng ganito kamahal na regalo. Si Katrina Velasco, ang pinakabago at pinakamalaking kliyente ng kanilang kumpanya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang papel. Isang patak ng luha ang pumatak sa makintab na resibo, dahan-dahang binubura ang tinta ng pagkakanulo. Ang sakit, ang hapdi, parang pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala nang matira. Biglang umilaw at nag-vibrate ang telepono sa ibabaw ng mesa. Para siyang natauhan. Nakita niya ang pangalan ni Katrina sa screen, ang kanyang work phone. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Inayos ang boses na nanginginig. Huminga siya ng malalim bago sinagot. Attorney Santos speaking. Good evening, Attorney. Santos, it's Katrina, sabi ng boses sa kabilang linya. Boses na malambing pero may halong yabang. I'm so sorry for the short notice, but I have to cancel our meeting tomorrow. Something important came up. Tumango si Mireya, kahit alam niyang hindi siya nakikita. I see. Is there any problem? Oh, no problem at all. In fact, everything's perfect. Sagot ni Katrina. At sa likod ng kanyang boses, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Mireya ang isang bagay na tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Isang pamilyar na tawa. Isang mahinang boses ng lalaki na nagsasalita sa background. Ang boses ng kanyang asawa. Okay, we'll reschedule, sabi ni Mireya na parang wala na sa sarili. Hindi na niya narinig ang huling sinabi ni Katrina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono sa mesa. Nakatayo lang siya sa gitna ng kanilang malaking master's bedroom. Ang bahay na pinangarap nila. Ang buhay na pinaghirapan niya. Sa isang iglap, lahat ng iyon ay parang naging isang malaking kasinungalingan. Hawak pa rin niya ang resibo. Ang katibayan ng lahat. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Anton na pumasok sa garahe. Ang tunog ng graba sa ilalim ng mga gulong. Ang pagpatay ng makina. Ang kalansing ng mga susi.
Ang bawat tunog ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagpihit ng seradura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Anton na may dalang isang maliit na paper bag mula sa paborito nilang restaurant. Ngumiti siya, isang ngiti na dati ay kayang-kayang tunawin ang anumang pagod ni Mireya. "Happy anniversary, mahal ko," sabi niya, sabay lapit para sana humalik. "Traffic, sorry. Pero dala ko na ang paborito mong..." Natigilan siya. Hindi gumalaw si Mireya. Nakatayo lang ito sa gitna ng kwarto, ang muka ay blangko, ang mga mata ay malamig na parang yelo. "Mireya, may problema ba?" Hindi sumagot si Mireya. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa glass top na mesa sa gitna. Maingat niyang inilapag ang resibo, itinulak ito ng marahan papunta kay Anton. Napakunot ang noo ni Anton nang makita ang papel. Kinuha niya ito. Habang binabasa, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Itinaas niya ang tingin kay Mireya, isang pilit na tawa ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Ano to? Misunderstanding lang to, mahal. Let me explain." "Huwag," putol ni Mireya. Ang boses niya ay mahina ngunit matalim. "Huwag mo akong tawaging mahal." "Mireya, pakinggan mo muna ako. Regalo yan para sa asawa ng isang business partner. Pinakisuyo lang sa akin." "Talaga?" tanong ni Mireya. May sarkasmo sa kanyang tono. "Ganoon ba? Kaya ba nang tumawag si Katrina para i-cancel ang meeting natin? Narinig ko ang boses mo sa background." Parang isang bombang sumabog sa loob ng kwarto ang mga salitang iyon. Hindi na nakapagsalita si Anton. Ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. "Bakit, Anton?" tanong ni Mireya. At sa wakas, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pagkatapos ng lahat, bakit? Biglang nagbago ang anyo ni Anton. Ang pagkagulat ay napalitan ng galit, ng sama ng loob. "Bakit? Kasi pagod na ako, Mireya. Pagod na akong maging si Mr. Santos lang. Palagi na lang akong anino mo, asawa ni Attorney Santos. Ang partner ng magaling na si Mireya. Kailan ba ako naging sapat para sa'yo?" Hindi makapaniwala si Mireya sa narinig. Ang sakit ng pagkakanulo ay nadoble dahil sa paninisi. "Hindi yan totoo, Anton. Lahat ng ito, para sa atin to. Para sa pamilya natin." "Pamilya? O para sa karir mo?" sigaw ni Anton. Huminto ang kanilang sigawan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa pagitan nila. Sa gitna ng sakit at galit, isang tanong ang biglang lumabas sa bibig ni Mireya. Isang tanong na hindi tungkol sa kasalanan, kundi sa lahat ng napabayaan. "Kailan mo huling tinanong kung masaya ako, Anton?" Natigilan si Anton. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, at sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Mireya. Ang kanyang personal phone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Sa screen, umilaw ang isang pangalan na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Attorney De Leon. Ang kanyang mentor. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Sinagot niya ito. "Hello po, attorney." "Mireya," sabi ng boses sa kabilang linya. Kalmado. Autoritatibo. "Alam ko na ang nangyayari." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mireya. "Po? Paano?" "Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay kung anong gagawin mo," mariing sabi ni Attorney De Leon. "May multi-billion peso deal na nakasalalay dito. Hindi ito ang oras para sa personal na drama. I need you to be professional." "Professional?" Halos pabulong na ulit ni Mireya. Ang lalaking nagturo sa kanya ng kahalagahan ng integridad ay siya ngayong humihiling na isantabi niya ito. "Pero sir, niloko niya ako." "Alam ko, Mireya, at naiintindihan kita. Pero kailangan mong unahin ang kumpanya. Ang daan-daang empleyado na umaasa sa atin. Huwag mong hayaang sirain ng personal na problema ang lahat ng pinaghirapan mo, ng pinaghirapan natin." Hindi makapagsalita si Mireya. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang silid na puno ng mga taong dati niyang pinagkakatiwalaan.
Lahat sila ay traidor. Mireya, pumili ka, sabi ni Attorney De Leon. Ang kanyang boses ay pinal at walang emosyon. Ang pride mo o ang kumpanyang ito na tinulungan mong itayo. May pamilya kang binubuhay, ibinaba ang tawag. Naiwan si Mireya, hawak ang telepono, habang ang salitang pamilya ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Hindi na bumalik si Anton sa kwarto. Narinig ni Mireya ang marahang pagsara ng pinto sa guest room sa kabilang dulo ng hallway. Walang sigawan, walang pagbabato ng gamit. Tanging isang malamig na katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Hindi makahiga si Mireya sa kama na dati nilang pinagsasaluhan. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng dilim at ng mga alaala. Ang bawat sulok ng kanilang mamahaling kondo ay sumisigaw ng kasinungalingan. Ang mga litrato nila na masayang magkayakap, ang mga muebles na sabay nilang pinili, lahat ay naging isang malaking paalala ng kanyang kabiguan. Parang kinakapos siya ng hininga. Ang mga pader ay unti-unting lumalapit. Nasasakal siya. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa kwarto ni Lucas. Payapang-payapa ang kanyang 8 taong gulang na anak. Mahimbing ang tulog, yakap-yakap ang paborito nitong robot na laruan. Sa liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana, nakita ni Mireya ang inosenteng mukha ng kanyang anak. Ang tanging bagay na totoo at puro sa buhay niya ngayon. Naalala niya ang lahat. Ang mga gabing nag-overtime siya para sa promotion. Ang mga weekend na nasa trabaho siya para sa isang mahalagang kaso. Ang mga school events ni Lucas na hindi niya napuntahan. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa pamilyang ito. Para sa kinabukasang ito. Isang kinabukasan na gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito pinag-isipan. Hindi ito plinano. Ito ay isang bulong mula sa kanyang pusong sugatan. Kailangan nilang umalis. Kailangan niyang protektahan si Lucas mula sa lason na unti-unting pumapatay sa kanilang tahanan. Tahimik siyang bumalik sa kwarto. Kumuha siya ng isang malaking duffel bag. Mabilis, ngunit maingat niyang inilagay ang mga damit nila ni Lucas. Isinilid niya ang kanyang wallet, ang susi ng sasakyan at ang telepono. Hindi siya nagdala ng marami. Sapat lang para makalayo. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang desk. Nanginginig ang kamay niyang nagsulat ng 2 salita para kay Anton. Kailangan naming huminga. Inilapag niya ito sa ibabaw ng unan kung saan dapat sana ay natutulog siya. Marahan niyang binuhat ang natutulog na si Lucas. Mabigat ito, pero hindi niya ininda. Inilagay niya ito sa car seat sa likod ng kanyang sasakyan. Bago niya isinara ang pinto, hinalikan niya ito sa noo. Sa gitna ng dilim ng garahe, isang pabulong na salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Anak, patawarin mo si Mama. Pinaandar niya ang makina. Ang tahimik na ugong nito ay parang isang panimula sa isang hindi tiyak na paglalakbay. Habang tinatahak niya ang mga kalsada ng Makati sa kalaliman ng gabi, ang mga naglalakihang gusali at maniningning na ilaw ay parang mga multo ng buhay na kanyang iniiwan. Nasa SLEX na siya. Binabagtas ang kahabaan ng highway patimog. Sa salamin sa likuran, wala nang iba kundi kadiliman. Sa kanyang harapan, kadiliman din. Biglang sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa passenger seat. Isang pangalan ang nagpaigting sa kanyang mga kalamnan at nagpatigil sa kanyang paghinga. Katrina calling. Hinayaan ni Mireya na mag-ingay ang telepono hanggang sa mamatay ang tawag. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa manibela. Ang mga daliri niya ay namumuti na. Ang tanging gusto niya ay marinig ang tunog ng makina at ng gulong sa kalsada. Anumang tunog na magtataboy sa boses ni Katrina sa kanyang isipan. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang napalitan ng kulay abo, at pagkatapos ay ng isang malamlam na kulay kahel sa silangan. Ang mga nagtataasang gusali ng syudad ay naging mga puno. Ang sementadong tanawin ay naging luntiang mga bukirin. Mama, where are we?
Tanong ng inaantok na boses ni Lucas mula sa likuran. Ngumiti si Mireya, isang pilit na ngiti. We're visiting Lola, anak. Surprise! Yehey! Ang simpleng tuwa sa boses ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas para ituloy ang pagmamaneho. Pagsikat ng araw, narating nila ang isang pamilyar na kalsadang lupa. Sa dulo nito ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na papaligiran ng mga puno ng mangga at mga alagang manok, ang kanilang tahanan sa Batangas. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, bumukas ang pinto. Lumabas ang kanyang ina, si Nanay Elena, na may hawak na walis tingting. Isang babaeng simple, na ang mukha ay may mga guhit na ng panahon, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi siya mukhang nagulat, para bang inaasahan na niya ang kanilang pagdating. Walang salitang namutawi. Sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. At sa yakap na iyon, sa amoy ng kanyang ina, sa init ng pamilyar na pagmamahal, bumigay si Mireya. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Hindi nagtanong si Nanay Elena. Hinaplos lang nito ang kanyang likod, hinayaang ilabas ni Mireya ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Sa loob ng bahay, amoy bagong tulo na kaping barako. Pinaupo siya ni Nanay Elena sa isang lumang silyang yantok habang si Lucas naman ay tuwang-tuwang pinapakain ng tinapay ang mga tuta sa ilalim ng mesa. Uminom ka muna, anak, sabi ni Nanay Elena. Inilapag ang isang mainit na tasa sa harap niya. Buong umaga, walang nag-usap tungkol sa nangyari. Hinayaan lang ni Nanay Elena si Mireya na maupo sa beranda, nakatanaw sa malawak na bukid. Doon, nakita ni Mireya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Si Lucas, tumatakbo sa damuhan, masayang hinahabol ang mga alagang manok ng kanyang lola. Ang tawa niya ay malaya, walang bahid ng anumang problema. Isang imahe ng purong kaligayahan. Para sa sandaling iyon, naramdaman ni Mireya na tama ang kanyang desisyon. Nang hapon na iyon, habang mahimbing na natutulog si Lucas sa loob, nag-vibrate ang telepono ni Mireya sa kanyang bulsa. Ang simbolo ng magulong buhay na pansamantala niyang tinalikuran. Kinakabahan niyang kinuha ito. Isang text message mula kay Anton. Mireya, mag-usap tayo. Huwag mong idamay si Lucas dito. May karapatan ako bilang ama. Isang simpleng mensahe, ngunit puno ng bigat. Isang paalala na hindi siya maaaring magtago magpakailanman. Isang babala. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, habang nakaupo silang dalawa ni Nanay Elena sa labas, sa liwanag ng isang maliit na ilawan, nagsalita ang kanyang ina. Alam kong mabigat yan, anak, mahinahong sabi ni Nanay Elena. Pero kahit anong sakit, isipin mo ang bata. Ang pamilya ay pamilya pa rin. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Minsan, kailangan nating magtiis. Sinubukan ni Mireya. Sa loob ng sumunod na mga araw, sinubukan niyang isabuhay ang payo ng ina. Ang magtiis. Tumulong siya sa mga gawaing bahay, nagwalis ng bakuran, nagpakain ng mga manok. Sinamahan si Lucas na magpalipad ng saranggola sa bukid. Sa bawat gawain, pilit niyang ibinabaon ang abogadong si Attorney Santos at hinahayaang mabuhay ang pagiging si Mireya, ang simpleng anak ni Elena. Ngunit bawat gabi, kapag tahimik na ang lahat, bumabalik ang mga demonyo. Ang mga salita ni Anton, ang utos ni Attorney De Leon, ang tawa ni Katrina. Ang kapayapaan sa Batangas ay isang manipis na kumot lamang na pilit itinatago ang rumaragasang bagyo sa loob niya. Isang umaga, habang nagkakape siya sa beranda, tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula sa HR ng kanyang kumpanya. Subject, RE, Leave of Absence. Dear Attorney Santos, this is a friendly reminder regarding your current leave of absence. As per our records, it has been filed as indefinite. We would appreciate it if you could give us an update on your expected return to the office. We hope for your prompt response. Regards, HR Department Friendly Reminder. Napangiti si Mireya ng mapait. Walang bagay na friendly sa email na iyon. Isa iyong paalala na may tanikala pa ring nakapulupot sa kanyang mga paa,
gaano man kalayo ang kanyang takbuhin. Kasabay nito ang walang tigil na mga tawag mula kay Anton na hindi niya sinasagot. Kinahapunan, habang nagdidilig siya ng mga halaman, dumaan ang kapitbahay nilang si Aling Marites. Uy, Mireya, nandito ka pala. Bati nito, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Wow, ang tagal naman ng bakasyon ng abogada natin. Siguro ay pagod na pagod sa syudad. Ganoon na nga po, Aling Marites. Kailangan din pong magpahinga. Pilit ang ngiting sagot ni Mireya. Naramdaman niya ang tingin ng buong barangay, ang mga bulungan, ang mga tanong, ang pader na akala niya ay naitayo niya sa pagitan ng Makati at Batangas ay unti-unti nang gumuho. Nang sumunod na araw, habang nagwawalis siya ng mga tuyong dahon ng mangga sa bakuran, bigla siyang natigilan. Ang ritmikong tunog ng walis tingting sa lupa, ang amoy ng sariwang hangin. Naalala niya ang pangarap niya noong high school pa lamang siya. Ang maging isang simpleng guro sa kanilang bayan, isang buhay na may hawak na tisa at libro, hindi mga kontrata at kaso. Saan napunta ang pangarap na iyon? Kailan niya ipinagpalit ang kapayapaan para sa tagumpay? Habang malalim ang kanyang iniisip, nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Inaasahan na niya ang email mula sa HR o tawag mula kay Anton. Ngunit iba ito, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Dalawang maikling pangungusap lang. Alam ko ang ginagawa mo. Mag-iingat ka. Nanlamig ang buong katawan ni Mireya. Itinaas niya ang kanyang tingin at inilibot sa paligid. Ang mga puno, ang kalsada, ang mga kapitbahay, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi na siya ligtas, kahit dito. Kinagabihan, habang tahimik silang naghahapunan, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng probinsya. Isang katok sa pinto, malakas at tiyak. Nagkatinginan si Mireya at Nanay Elena. Sino naman kaya yon? Tanong ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Nanay Elena at naglakad papunta sa pinto. Sumunod si Mireya sa likod niya. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Pagpihit ng seradura at pagbukas ng pinto, natigilan silang lahat. Nakatayo sa labas si Anton. Malinis ang bihis, maaliwalas ang muka, at may dalang-dalawang malaking paper bag na puno ng mga laruan para kay Lucas. Daddy! Ang masayang sigaw ni Lucas ang bumasag sa tensyonadong katahimikan. Tumakbo ito mula sa hapagkainan at niyakap ng mahigpit ang binti ng ama. Agad na lumuhod si Anton para magpantay sila ng anak. Ang muka niya ay puno ng pagmamahal na parang walang anumang kasalanang nagawa. Hey, champion! I missed you so much. You brought toys. Of course, sabi ni Anton, sabay gulo sa buhok ng bata. Tumingin siya kay Mireya, pagkatapos ay kay Nanay Elena. Pasensya na po sa abala. Hindi ko po matiis na hindi makita ang anak ko. Pinilit ni Mireya na ngumiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kumain ka na ba, Anton? Halika, pumasok ka. Ang hapunan ay naging isang pilit na pagpapanggap. Si Anton ay ang perpektong ama, sinusubuan si Lucas, nakikipagkwentuhan tungkol sa basketball at ipinagmamalaki ang bago nitong robot. Si Mireya ay ang tahimik na asawa, tumatango, sumasagot ng maikli, habang si Nanay Elena ay nanatiling tahimik na nagmamasid sa kabilang dulo ng mesa, ang mga mata niya ay matalas, tinitimbang ang bawat salita at kilos ng kanyang manugang. Nang sa wakas ay makatulog na si Lucas, pagod sa biyahe at sa bagong mga laruan, naiwan ang tatlong matatanda sa sala. Ang samyo ng kapeng barako, ang tanging pumupuno sa kirot ng katahimikan. Mireya, kailangan nating ayusin tong. Panimula ni Anton, ang boses ay seryoso. Look, I made a mistake, a very big one. Pero pangako, pagkatapos ng deal na ito, aayusin ko ang lahat. Iiwanan ko siya. Hindi umimik si Mireya. Come on, Mireya, be practical, sabi ni Anton, at sa salitang iyon, naramdaman ni Mireya ang isang bagay na nagbago sa hangin. Narinig din iyon ni Nanay Elena. Hindi iyon boses ng isang taong nagsisisi. Iyon ay boses ng isang negosyanteng nakikipag-areglo. Practical, sa wakas ay nagsalita si Mireya. Ang kasal natin, ang pamilya natin.
Isang business deal na lang ba para sa'yo, Anton? Hindi sa ganoon. Pero hindi natin pwedeng itapon na lang ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang dito. Paano mo kami nahanap? Tanong ni Mireya. Isang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Nagkibit balikat si Anton. May mga paraan, Mireya. Importante pa ba yon? Ang importante, nandito ako para ayusin tayo. Hindi na nagtagal si Anton. Hinalikan niya sa noo ang natutulog na si Lucas at nagpaalam na babalik na ng Maynila. Umalis siyang may kumpiyansa sa sarili na para bang ang pagbisita niya ay sapat na para ayusin ang lahat. Nang mawala na ang tunog ng kanyang sasakyan, naiwan ang mag-ina sa sala. Tahimik na pinulot ni Nanay Elena ang mga tasa ng kape at dinala sa lababo. Dahan-dahan niya itong hinugasan. Pagkatapos, lumingon siya kay Mireya. Ang mukha niya ay puno ng isang bagong determinasyon. Anak, sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Mali ako. Lumapit siya kay Mireya at hinawakan ang dalawang kamay nito. Ang mga kamay ni Nanay Elena, magaspang, may mga kalyo dahil sa pagtatrabaho sa bukid para lang mapag-aral siya, ay mahigpit na humawak sa makinis na mga kamay ng kanyang anak na abogado. Ang mga kamay na ito ang nagpaaral sa'yo para maging abogado, sabi ni Nanay Elena. Tinitingnan ng diretso ang mga mata ni Mireya. Hindi para magtiis, hindi para maging praktikal. Huminga siya ng malalim. Hindi pagtitiis ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay katarungan. Isang patak ng luha ang gumulong sa pisngi ni Mireya. Pero hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat. Ang pag-asa. Lumaban ka, anak. Gamitin mo yan. Kinagabihan, sa liwanag ng isang maliit na lampas sa kanyang kwarto, ginawa ni Mireya ang isang bagay na ilang araw na niyang iniiwasan. Binuksan niya ang kanyang laptop na matagal nang nakasara. Habang naglo-load ito, ang tunog ng startup chime ay parang isang panawagan sa laban. Pagbukas ng kanyang email, isang mensahe ang nasa pinakatuktok ng kanyang inbox. Isang meeting invitation. Subject, Final Contract Signing, Velasco Santos Corporation. Merger. At sa ilalim nito ang petsa. Nakatakda ito sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na si Mireya. Inihanda niya ang lahat. Ang kanyang damit, isang formal na blouse at slacks na matagal nang nakatago sa aparador. At ang kanyang lumang leather briefcase. Ang pagpapaalam ang pinakamabigat na bahagi. Mama will be back very very soon, okay? Sabi niya habang nakaluhod sa harap ni Lucas. Be a good boy for Lola. I love you. I love you too, Mama. Sagot ng bata, sabay yakap ng mahigpit. Please come back fast. I will. Pabulong na pangako ni Mireya. Sa may pintuan, naghihintay si Nanay Elena. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap. Sa halip, iniabot nito ang isang maliit na bayong na naglalaman ng baon, adobong manok at kanin. Isang paalala ng tahanan na dadalhin niya sa gitna ng digmaan. Niyakap niya ang ina. Mag-iingat ka, anak. Ang tanging sinabi nito, ang biyahe pabalik ng Makati ay ibang-iba sa pag-alis niya. Kung dati ay tumatakas siya sa dilim, ngayon ay sumusugod siya kasabay ng pagsikat ng araw. Hindi na siya biktima. Isa na siyang mandirigma. Pagpasok niya sa kanyang condo unit, sinalubong siya ng lamig at katahimikan. Ang amoy ng pabango ni Anton ay bahagya pa ring nanunuot sa hangin. Ang bawat sulok ay isang paalala ng sakit. Ngunit hindi niya hinayaan ang sarili na magpatalo sa lungkot. Diretso siya sa maliit na home office na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang amoy ng mga lumang libro at papel ang sumalubong sa kanya. Pamilyar, nagbibigay lakas. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang maayos na bun, isinuot ang kanyang reading glasses at umupo sa kanyang silya. Sa halip na buksan ang kanyang laptop, ang mga makakapal na folder ng kontrata ang kanyang inilabas. Daan-daang pahina ng legal terms, financial projections, at mga clause na siya mismo ang sumulat. Sinimulan niyang basahin. Bawat salita, bawat bantas
bawat pahina. Naghahanap siya. Naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong maliit na kahinaan na maaari niyang gamitin. Pagod, gutom, hindi niya ininda. Sa gitna ng kanyang paghahanap, may nahulog na isang folder mula sa kanyang briefcase. Isang folder na hindi pamilyar. Manipis lang ito at may simpleng label. Anna. Sino si Anna? Napakunot ang noo niya. Hindi niya matanda ang inilagay iyon doon. Isinantabi muna niya ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Maya-maya, sa sobrang pagod, napasandal siya sa kanyang silya. Napatingin siya sa isang lumang picture frame sa kanyang mesa. Ang litrato niya noong araw na nanumpa siya bilang abogado. Mas bata, mas payat, pero ang mga mata ay nagniningning sa pangarap at determinasyon. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang sarili sa litrato, ang dalagang probinsyana na nangahas mangarap, ang babaeng naniwala sa batas at katarungan. Kinausap niya ang kanyang sarili sa litrato, isang pabulong na panata. Kaya mo to, Attorney Santos, para sa'yo to. Ibinalik niya ang litrato sa mesa, puno ng bagong lakas. Hahawakan na sana niyang muli ang kontrata nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney De Leon. Huminga siya ng malalim bago sinagot. Mireya, sabi ng boses sa kabilang linya. Walang pagbati, walang kumusta, tanging isang utos. I need to see you, now, bago ang signing. May 30 minuto pa si Mireya bago ang takdang oras ng pagkikita nila ni Attorney De Leon. Sa halip na dumiretso sa opisina, lumiko siya. Nagpunta siya sa isang kilalang coffee shop sa tapat ng gusali kung nasaan ang opisina ni Katrina. Hindi siya pumasok doon para magkape. Pumasok siya doon para damhin ang teritoryo ng kalaban, para pakalmahin ang sarili sa isang lugar na pampubliko, kung saan kailangan niyang kontrolin ang bawat kilos at emosyon. Umorder siya ng isang black coffee at naupo sa isang maliit na mesa sa sulok, kung saan tanaw niya ang lahat ng pumapasok at lumalabas. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo nang bumukas ang salaming pinto ng coffee shop. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Si Katrina. Naglalakad ito na parang pag-aari niya ang mundo. Mamahalin ang damit, perpekto ang ayos ng buhok at may isang ngiti sa labi na puno ng kumpiyansa. Tumingin ito sa paligid at nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti nito ay lalong lumawak. Hindi ito pagkakataon. Sinadya ito. Diretso itong naglakad papunta sa mesa ni Mireya. Well, small world isn't it, attorney? Bati ni Katrina. Ang boses ay matamis na may halong lason. Hindi sumagot si Mireya. Hinigpitan lang niya ang hawak sa kanyang mainit na tasa ng kape. I hope you're not letting our little domestic issues affect your professional judgment. Patuloy ni Katrina, sabay upo sa silyang nasa tapat niya nang walang paalam. The deal is very important, you know. I'm here for a meeting. Maikling sagot ni Mireya, ang boses ay malamig at formal. Tumawa ng mahina si Katrina. Of course. Look, Mireya, let me be frank. Sa mundo ng negosyo, everything is fair game. Tinitigan niya si Mireya ng diretso sa mata. Including love. Isang sampal. Mas masakit pa sa pisikal na sampal ang mga salitang iyon. Isang direktang pag-amin na walang halong pagsisisi. By the way, dagdag pa ni Katrina na parang nag-aalala, Anton told me so much about your secret project in Batangas. You should really take a rest. You look stressed. Anong secret project? Walang alam si Katrina sa buhay niya. Walang alam si Katrina sa pamilya niya. Ngunit ginagamit nito ang impormasyon mula kay Anton na parang isang sandata. Pinilit ni Mireya na pakalmahin ang nanginginig niyang kamay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa. Tumingin siya kay Katrina. Isang blankong ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumayo. Enjoy your coffee, kalmadong sabi ni Mireya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalabas,
Hindi hinahayaang makita ni Katrina ang galit at sakit sa kanyang mga mata. Hindi hinahayaang makita nito ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Habang tinutulak niya ang salaming pinto, may isang lalaking nagmamadaling pumasok. Nagkabanggaan sila. "Sorry po, ma'am," sabi ng lalaki habang pinupulot ang mga nahulog nitong papel. Pag-angat ng tingin nito, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Si Jess, ang personal assistant ni Attorney De Leon. Attorney Santos," nautal na sabi ni Jess. Napatingin si Mireya sa hawak nitong isang malaking brown envelope. Ang sobrang ginagamit ng kanilang kumpanya para sa mga confidential na dokumento. Malinaw na nakasulat sa ibabaw nito ang pangalan ng pagbibigyan. For Miss Katrina Velasco. Ang opisina ni Attorney De Leon ay parang isang santuwaryo ng batas. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy. Ang mga dingding na puno ng mga parangal. Ang malaking mahogany desk na simbolo ng kapangyarihan. Dati, ang lugar na ito ay nagbibigay kay Mireya ng pakiramdam ng seguridad. Ngayon, para itong isang kulungan. Nakaupo si Attorney De Leon sa kanyang swivel chair. Magkasalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata niya ay matalim. "Umupo ka, Mireya," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Hindi kumilos si Mireya. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. "Bago po ako umupo, sir, may isa lang akong tanong. Bakit may pinapadala ang assistant ninyo na confidential envelope kay Katrina Velasco?" Isang saglit na katahimikan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Attorney De Leon, pero nakita ni Mireya ang bahagyang pagigting ng kanyang panga. "Business matters, Mireya. Mga bagay na hindi mo na kailangang alalahanin," sagot niya. "Ang kailangan mong alalahanin ay ang pulong bukas." Hindi po ba ito konektado? Ang business matters na iyan at ang pulong bukas? Tumayo si Attorney De Leon. Naglakad siya papunta sa malaking bintana na tanaw ang buong Ayala Avenue. "Naaalala mo pa ba noong una kang pumasok dito?" Panimula niya, ang boses ay biglang lumambot, naging parang sa isang ama. Basang-basa ka ng ulan, may dalang isang sira-sirang payong at isang folder ng mga pangarap, isang probinsyanang working student na handang gawin ang lahat para maging abogado. Naramdaman ni Mireya ang kirot ng alaala. "Nakita ko ang sarili ko sa iyo, Mireya. Ang apoy, ang talino. Kaya kinuha kita. Tinuruan. Tinuring na parang tunay na anak." Patuloy niya, lumingon ito ngayon para harapin siya. "Lahat ng ito, ang kumpanyang ito, hindi lang ito trabaho, Mireya. Pamilya ito. At ngayon, hinihiling ko sa iyo, bilang pamilya, na unawain mo ang sitwasyon. Ang unawain na kailangan kong isantabi ang katotohanan para sa isang kontrata?" Hindi makapaniwalang tanong ni Mireya. Hindi para sa kontrata. Tumaas ang boses ni Attorney De Leon. Para sa mga tao, para sa daan-daang empleyado na mawawalan ng trabaho kapag bumagsak ang deal na ito. Para sa mga pamilya nila. Ganoon ba kaliit ang tingin mo sa sakripisyong hinihiling ko? Ito ang pinakamasakit na atake, ang paggamit sa kanyang utang na loob, ang paggamit sa kanyang konsensya laban sa kanya. Napakagatlabi si Mireya. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa ibaba ng kanilang gusali. Nakita niya ang mga ordinaryong empleyado na naglalakad. Ang ilan ay nagtatawanan habang umiinom ng kape. Nakita niya ang janitor na masipag na nagpupunas ng sahig. Naisip niya ang kanilang mga pamilya, ang mga anak na kailangan nilang pag-aralin, ang mga gastusin sa araw-araw. Tama ba siya na ipaglaban ang sariling katarungan kung ang kapalit nito ay ang kabuhayan ng napakaraming tao? Ang kanyang puso ay nahati sa pagitan ng pasasalamat sa lalaking tumulong sa kanya at sa paninindigan sa tama. Nakita ni Attorney De Leon ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ito na ang pagkakataon niya. Bumalik ito sa kanyang mesa. May kinuha itong dalawang dokumento. Lumapit siya kay Mireya at marahang inilapag ang mga ito sa maliit na mesang nasa tabi nila.
Ang isa ay kopya ng kontrata para bukas. Ang isa pa ay isang resignation letter. Nakaprint na. Ang pangalan lang niya ang kulang at ang pirma. Mireya, sabi ni Attorney De Leon, ang boses ay pinal na. Sign the deal tomorrow. Help save this company. Then, sign this. Itinuro niya ang resignation letter. I'll give you a generous severance package. It's the only way. Lumabas si Mireya sa opisina ni Attorney De Leon na parang isang kaluluwang nawawala. Hawak niya ang dalawang folder, ang kontrata at ang kanyang resignation letter. Ang bigat ng mga papel ay parang bigat ng buong mundo sa kanyang mga kamay. Hindi niya namalayan ang biyahe pabalik sa kanyang kondo. Pagpasok niya, ang lamig at katahimikan ay tila mas matindi pa kaysa dati. Inilapag niya ang dalawang folder sa ibabaw ng kanyang mesa sa home office. Magkatabi, ang dalawang landas na inilatag sa harap niya, parehong patungo sa pagkatalo. Umupo siya at tinitigan ang mga ito. Ang pirma niya lang ang kulang. Isang pirma para iligtas ang kumpanya at talikuran ang sariling katarungan. Isang pirma para tapusin ang karerang binuo niya mula sa wala. Ito na ba ang katapusan? Tumayo siya, hindi para pumili, kundi para sumuko. Nagsimula siyang mag-empake, hindi para tumakas, kundi para tanggapin ang kapalaran. Inilabas niya ang mga damit sa aparador, tiniklop ng maayos. Ang bawat tupi ay parang isang pagluluksa. Para magkaroon ng espasyo, itinabi niya ang isang malaking baul na gawa sa kahoy sa ilalim ng kanyang kama. Ang baul kung saan niya itinatago ang mga luma niyang gamit, mga alaala, mga lumang kaso. Pagbukas niya nito, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel, ang mga unang kaso na hinawakan niya. Ang mga draft ng mga kontratang pinagpuyatan niya. Kinuha niya ang isang manipis na folder. Ang pinakauna, ang kauna-unahang kontrata na siya mismo ang nag-draft para sa kumpanya. 10 taon na ang nakalilipas, isang ngiti ng pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naalala niya ang sarili niya noon. Puno ng pangarap, puno ng paniniwala sa batas. Binuklat niya ang mga pahina, ang mga daliri niya ay hinahaplos ang sarili niyang sulat kamay sa mga margin notes. At doon, sa gitna ng mga legal na terminolohiya, isang partikular na clause ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang clause na siya mismo ang nag-imbento, idinagdag bilang isang proteksyon para sa integridad ng kumpanya. Isang clause na sa paglipas ng panahon ay nakalimutan na ng lahat, maging siya. Clause 7. Declaration of Personal and Familial Conflict of Interest. Any and all parties involved in a binding agreement must declare, in writing, any personal, romantic, or familial relationship with any opposing or third-party entity that may constitute a conflict of interest. Failure to do so shall render the agreement voidable. Parang kidlat na tumama sa kanya ang mga salita. Ang sarili niyang mga salita mula sa nakaraan, ang sandata. Ang sandata na kailangan niya ay nasa kanyang mga kamay pala sa simula't simula pa lang. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit kasabay ng tawa ay ang pag-agos ng kanyang mga luha, tawa at iyak. Isang halo ng pait sa lahat ng pinagdaanan niya at ng matamis na tagumpay sa kanyang natuklasan. Ang dalagang probinsyana sa kanyang nakaraan ang siyang magliligtas sa abogadong nawawala sa kasalukuyan. Sa gitna ng kanyang emosyon, may nahulog na isang manipis na folder mula sa baul. Ang folder na may label na RE:Ana. Pinulot niya ito. Ana, bakit napakapamilyar ng pangalan? Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, isang tunog ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ding-dong, may nag-doorbell. Kinakabahan siyang tumayo at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Sumilip siya sa peephole. Isang delivery man. May hawak na isang malaking bouquet ng mga puting rosas, ang paborito niyang bulaklak. Ang mga bulaklak na laging ibinibigay ni Anton sa tuwing humihingi ito ng tawad. Binuksan ni Mireya ang pinto. Delivery for Attorney Mireya Santos, sabi ng lalaki, iniabot ang bouquet.
Salamat. Mahinang sagot ni Mireya. Isinara niya ang pinto. Ang amoy ng mga rosas ay pumuno sa hangin. Isang amoy na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay parang amoy ng panlilinlang. May isang maliit na card na nakasabit dito para kay Lucas, para sa atin. Let's fix this. Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang isang bulaklak. Ang mga tinik nito ay naramdaman niya sa kanyang palad. Ngunit hindi na siya ang babaeng nasasaktan sa tinik. Ngayon alam na niya kung paano gamitin ang mga ito. Inilapag niya ang mga bulaklak sa mesa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa halip na burahin ang numero ni Anton, tinawagan niya ito. Sumagot ito sa unang ring. Mireya, nakuha mo ba? Oo, Anton, nakuha ko. Sabi ni Mireya, ang boses niya ay kalmado, walang bakas ng anumang emosyon. Ang ganda, salamat. Nakahinga ng maluwag si Anton sa kabilang linya. So, okay na tayo? Pwede ba tayong mag-usap? Sige, sagot ni Mireya. Mag-usap tayo pagkatapos ng signing bukas, para kay Lucas. Ang mga salitang para kay Lucas ang nagsilbing selyo sa kanilang usapan. Para kay Anton, iyon ay isang senyales ng pagsuko. Para kay Mireya, iyon ay isang deklarasyon ng digmaan. Pagkatapos ng tawag kay Anton, tinawagan naman niya si Attorney De Leon. Sir, ako to, sabi niya. Gagawin ko po ang sinabi ninyo. I will sign the contract. Para po sa kumpanya. Mabuti, Mireya. I knew I could count on you. Sabi ni Attorney De Leon, ang boses ay puno ng ginhawa. You made the right choice. Opo, the right choice. Ulit ni Mireya, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa Klaus 7. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Si Anton, si Katrina, si Attorney De Leon. Ang akala nila, nanalo na sila. Ang akala nila, ang babaeng kanilang minaliit ay tuluyan ng sumuko. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, sa katahimikan ng kanyang kondo, si Mireya ay naghahanda na. Binuksan niya ang kanyang laptop. Kinuha niya ang orihinal na kontrata mula sa baul. Maingat niyang iniskan ang pahina kung nasaan ang Klaus 7. Kumuha siya ng kopya ng resibo ng kwintas at ng sobreng para kay Katrina na nakita niya sa coffee shop na pasimple niyang kinuhanan ng litrato. Inilagay niya lahat ng ito sa isang folder, in-encrypt, at ipinadala sa isang secured na email address. Ang email address ng kanyang matalik na kaibigan mula pa noong law school, isang litigation lawyer na kilala sa pagiging agresibo sa korte. Ang subject ng email, insurance. Pagkatapos, binura niya ang lahat ng bakas sa kanyang laptop. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa dilim. Paulit-ulit niyang binabasa ang clause 7. Kinakabisa. Sinasapuso. Tiningnan niya ang video ni Lucas sa kanyang telepono. Ang anak niya na masayang kumakanta ng Bahay Kubo. Ang tawa nito. Ang inosente nitong mga mata. Ito ang nagpapaalala sa kanya kung para kanino ang laban na ito. Hindi na ito para sa nasirang pride. Hindi na ito para sa nasirang puso. Ito ay para sa katarungan, para sa katotohanan, para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang oras bago ang nakatakdang pulong, habang nagsusuot siya ng kanyang itim na coat, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa unknown number na nag-text sa kanya sa Batangas. Nakatutok sila sa'yo. Walang atrasan. Huminga ng malalim si Mireya. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak. Ang mga mata niya ay matatag, puno ng determinasyon, walang atrasan. Ang boardroom ay puno ng mabigat na hangin ng antisipasyon. Nakaupo si Anton at Katrina sa isang panig ng mahabang mahogany table. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Sa kabilang dulo, si Attorney De Leon, ang hari sa kanyang kaharian, kalmado at kontrolado. Ang mga board members ay nakaupo sa pagitan nila. At sa gitna ng lahat, si Mireya, tahimik, halos hindi napapansin. Kung kumpleto na ang lahat,
Maaari na nating simulan, sabi ni Attorney De Leon. Inilatag ng kanyang assistant ang makapal na kontrata sa harap ni Mireya. Isang huling kopya, malinis at handa ng pirmahan. Iniabot kay Mireya ang isang mamahaling pluma na may gintong tinta. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ito na ang sandali. Ang sandali ng kanyang pagsuko. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang mga daliri. Itinapat niya ang dulo nito sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Narinig niya ang mahinang paghinga ng ginhawa mula kay Anton. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, itinigil niya ang kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang tingin at inilibot sa buong kwarto. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit may bigat. Before I affix my signature, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, pumuputol sa katahimikan. As part of my final due diligence as the legal counsel who drafted this agreement, I would like to invoke Clause 7 of the company's Code of Conduct. Napakunot ang noo ng mga board members. Maging si Attorney De Leon ay nagpakita ng bahagyang pagkalito. Clause 7 ulit ni Mireya. The Declaration of Personal and Familial Conflict of Interest na nagsasabing anumang personal o romantikong relasyon sa isang third-party entity na maaaring magdulot ng conflict of interest ay dapat ideklara. Kung hindi, ang kasunduan ay maaaring mapawalang bisa. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. Namutla si Anton. Mula sa kanyang briefcase, inilabas ni Mireya ang isang maliit na papel at marahan itong inilapag sa gitna ng mesa, ang resibo. Exhibit A, sabi niya, na parang nasa isang korte. Isang resibo para sa isang diamond necklace. Isang napakamahal na regalo para kay Miss Katrina Velasco, ang CEO ng kumpanyang ating ka-merge, na binili ng aking asawa, si Mr. Anton Santos, na siya ring head ng ating acquisitions department. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. This relationship, patuloy ni Mireya, ang boses ay hindi nanginginig, poses a significant conflict of interest. It compromises the integrity of this deal. Paano natin masisiguro na ang mga desisyon ni Mr. Santos ay para sa kapakanan ng kumpanya at hindi dahil sa kanyang personal na relasyon? Sunod niyang inilabas ang kanyang telepono. Ipinakita niya ang litrato ng sobre na hawak ni Jess. At Exhibit B, sabi niya. Isang confidential envelope mula sa opisina ni Attorney De Leon, ipinapadala sa mismong CEO ng kabilang partido. Ilang oras bago ang isang mahalagang pag-uusap. Isang malinaw na pagtatangkang pagtakpan ang conflict of interest na ito. Gumuho ang mundo ng tatlo. Ang lahat ng kanilang pinagplanuhan, lahat ng kanilang kasinungalingan, ay nakalantad na sa ilalim ng malamig na liwanag ng boardroom. Sa wakas, nagtama ang mga mata nila ni Attorney De Leon. Ngunit sa mga mata ni Mireya, walang galit, tanging lungkot at isang malalim na panghihinayang. This is outrageous, sigaw ni Katrina tumatayo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matandang board member ang tumayo. Si Mr. Elizalde, isa sa mga founder ng kumpanya. Enough, sabi niya. Ang boses ay puno ng autoridad. Tumingin siya kay Attorney De Leon. This reminds me of what happened to Anna. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga tanong, ng mga akusasyon na nagsisimulang umalingaw-ngaw, biglang tumayo si Anton. Ang mukha niya ay puno ng galit at desperasyon. Tumingin siya ng diretso kay Mireya. Sinira mo ang lahat. Sigaw niya. Ang boses ay basag. Sinira mo ang pamilya natin. Ang sigaw ni Anton ay umalingaw-ngaw sa boardroom, ngunit walang naniwala dito. Ang katotohanan ay nakalatag na sa mesa kasing linaw ng mga dokumentong inilabas ni Mireya. Ang pulong ay mabilis na tinapos ni Mr. Elizalde. Ang deal ay sinuspinde. Isang internal investigation ang ipinatawag. Nang gabing iyon, sa huling pagkakataon, umuwi si Mireya sa kondo na dati nilang tinawag na tahanan. Nag-empake na siya ng kanyang mga gamit. Tahimik na pumasok si Anton sa kwarto. Wala na ang galit sa mga mata nito. Ang natira na lang ay isang malalim na pagod at pagkatalo. Nalaman ko na,
sabi ni Anton. Anton, ang boses ay mahina. Inalis na ako sa kumpanya. Si Katrina, binawi na niya ang offer. Hindi sumagot si Mireya. Patuloy lang siya sa pagtutupi ng mga damit. Lahat ng sinabi mo, totoo. Pag-amin ni Anton, naupo sa gilid ng kama. Naiinggit ako sa iyo, Mireya, sa lahat ng narating mo. Sa halip na maging proud, naramdaman kong naiiwan ako. At ginamit yon ni Katrina. Ako ang nagpauto. Tinigil ni Mireya ang kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Wala na ang galit. Ang natira na lang ay awa at isang malungkot na pagtanggap. Hindi ako Anton, sabi niya. Tayong dalawa ang sumira nito. Kinabukasan, bumalik si Mireya sa opisina. Hindi para magtrabaho, kundi para magpaalam. Bago siya umalis, pinuntahan niya ang opisina ni Attorney De Leon. Nakaupo ito sa dilim, hindi nakabukas ang ilaw. Mukha itong tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Sino si Ana? Tanong ni Mireya. Huminga ng malalim si Attorney De Leon. Si Ana, siya ang Mireya bago ka. Ang pinakamagaling kong abogado. 15 years ago, may isang malaking deal din, katulad nito. Masyadong malaki ang pressure. May naganap na pagkakanulo. Hindi niya kinaya. Anong nangyari sa kanya? Nagpakamatay siya. Sagot ni Attorney De Leon, ang boses ay basag. Tumalon mula sa building na ito. At kasalanan ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na iyon mauulit. Kaya desperado akong iligtas ang deal na ito, kahit sa maling paraan. Naintindihan na ni Mireya ang lahat, ang bigat na pasan-pasan ng kanyang mentor. Lumapit siya rito. Sir, patawarin mo ako, Mireya. Nagpapatawad ako, sabi ni Mireya. Isang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko, para makalaya na ako. Iniabot niya ang kanyang kamay. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Attorney De Leon. Hindi iyon kamay ng kaaway, kundi ng isang taong nakakaunawa sa bigat ng isang pagkakamali. Ang huli niyang pinuntahan ay si Mr. Elizalde. Ibinigay niya ang kanyang sariling resignation letter, hindi ang galing kay Attorney De Leon. Ikaw ay isang karangalan sa propesyong ito, Attorney Santos, sabi ng matanda. Kung magbago man ang isip mo, laging bukas ang pinto ng kumpanyang ito para sa'yo. Salamat po, ngiti ni Mireya. Ilang sandali pa, nakatayo na siya sa labas ng nagtataasang gusali. Ang gusaling naging mundo niya sa loob ng maraming taon. Hawak niya ang isang maliit na box, naglalaman ng iilang personal na gamit mula sa kanyang mesa. Tumingala siya. Naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, ang hangin ng Makati. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya itong malaya. Walang bigat, walang lason. Tapos na ang laban, nanalo siya. Ngunit sa pagtatapos ng lahat, ang tanong na nanatili sa kanyang isipan ay hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa hinaharap. Ano na ang susunod? Makalipas ang 1 taon. Ang dating maningning na opisina ni Attorney Mireya Santos sa ika-40 palapag ng isang gusali sa Makati ay napalitan na. Ngayon, ang kanyang opisina ay isang maliit na espasyo sa ika-2 palapag ng isang lumang gusali sa bayan ng Batangas. Sa labas, isang simpleng karatula ang nakasabit, Santos Law Office, at sa ilalim may mas maliliit na letra, para sa katarungan ng komunidad. Wala ng multi-billion peso deals. Ang mga kliyente niya ngayon ay mga magsasakang inaagawan ng lupa, mga inang humihingi ng suporta para sa kanilang mga anak, mga ordinaryong taong nangangailangan ng boses sa harap ng batas. Hindi malaki ang kita, ngunit sa bawat kasong na ipapanalo niya, sa bawat pamilyang natutulungan niya, may isang uri ng yaman siyang nararamdaman na hindi kayang bilhin ng pera. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papel, isang sulat ang dumating. Galing sa Germany, ang sulat kamay ay pamilyar.
Galing kay Anton. Binuksan niya ito nang walang kaba, walang galit. Isang tahimik na pagtanggap na lamang. Isinulat ni Anton na maayos na ang kanyang trabaho doon bilang isang engineer. Regular siyang nagpapadala ng suporta para kay Lucas. At sa huli, may isang pangungusap. Sana balang araw, mapatawad mo ako ng lubusan. Pero kahit hindi, salamat sa pagiging isang mabuting ina para sa anak natin. Tinupi ni Mireya ang sulat at itinabi sa isang drawer. Ang pagpapatawad, hindi na niya ito iniisip. Naganap na ito nang hindi niya namamalayan, hindi dahil karapat-dapat si Anton, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya sa bigat ng nakaraan. Pag-uwi niya sa bahay ng kanyang ina, na siya na ring tahanan nila, naabutan niya si Lucas na masayang naglalaro sa bakuran habang si Nanay Elena ay nagdidilig ng halaman. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Umupo si Mireya sa silyang yantok sa beranda, may hawak na mainit na tasa ng kape. Pinanood niya ang kanyang anak. Ang tawa nito ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Dito, sa simpleng buhay na ito, natagpuan niya ang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa tuktok ng kanyang tagumpay. Ang aral ng kanyang kwento ay hindi tungkol sa pag-iwas na masaktan dahil ang sakit ay bahagi ng buhay. Ang tunay na aral ay kung paano ka babangon. Ito ay ang pagtuklas na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa isang lalaki, sa isang trabaho, o sa opinyon ng ibang tao. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagbabalik sa iyong sarili, sa pagyakap sa iyong katotohanan, at sa paglaban para dito. Oo, ang tiwala ay parang salamin na nabasag. Hindi na ito maibabalik sa dati. Ngunit minsan, mula sa mga basag na piraso, maaari kang bumuo ng isang bagay na bago. Isang bagay na hindi perpekto, ngunit mas matatag, mas makulay, at higit sa lahat, mas totoo.